Naayos na ang usapin ng pagpunta sa nalalatagan ng nyebe. Ngunit anuman ang desisyon ni Zhang Yi, kakaunti ang maaaring magbago ng kanyang isip. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yi ay hindi gumagawa ng mga desisyon sa mabilisang paraan. Maaaring hindi siya ang pinakamatalinong tao sa kanlungan, ngunit tiyak na siya ang pinakamatatag. Kaya walang makikitang pagkukulang sa kanyang pag-aayos. Either way, this time we go as mercenary. Ang mga non-combatants ay nakatago sa shadow space ni Muyan. Tiningnan ni Zhang Yi ang batang babae na nakasuot ng itim na belo sa sulok ng sala at sinabing. Tumango si Muyan. Kamakailan, sa tulong ng lahat, ang aking shadow space ay nilagyan ng maraming pang-araw-araw na pangangailangan at ito ay naging isang paraiso. Ang pananatili dito ng mahabang panahon ay mainam maliban sa pagiging boring. Nagsimulang pangalanan ni Zhang Yi ang mga pangalan. Ang mga lumalaban sa ibabaw ay ako, Huahua, Liang Yu, Fatixu at Uncle Yu. Naglalaro si Fatixu nang nakayuko ang ulo. Pagkarinig nito, itinuro niya ang kanyang mukha sa pagtataka. Ako? Hindi man lang nag-abalang kausapin siya ni Zhang Yi. Ang pagganap ni Fatixu sa Kinling Abyss noong huling pagkakataon ay nakita ni Zhang Yi mamaya nang suriin niya ang footage ng kanilang labanan. Kapag napukaw na ang kanyang fighting spirit, ang galing ng matabang lalaking ito sa pakikipaglaban. Kung maisasantabi niya ang kanyang katamaran at tunay na pag-isipan kung paano magiging mas malakas, sa tulong ni Zhang Yi, sandali na lang bago siya maging isang alien sa antas ng kapitan. Kaya hindi pinansin ni Zhang Yi ang naagrabyado na ekspresyon ni Fatixu at direktang nag-ayos. Kailangan ng bawat isa sa atin na baguhin ang ating pagkakakilanlan at mag-ingat sa pagtatago pagdating natin sa lugar na may nyebe. Gumamit lang ng mga simpleng codename para ipahayag ang iyong mga titulo. Mula ngayon, ang codename ko ay Huahua ay Liang Yu ay Fatixu ay Ding, at Uncle Yu ay Bumuntong hiniga si Fatixu, nakakainis talaga. Malumanay na sinabi ni Zukir, dahil gusto nating itago ang ating pagkakakilanlan, dapat nating gawin ito ng lubusan. Kung hindi, malamang na malantad pa rin ang ating pagkakakilanlan. Kung tutuusin, sikat na tayo ngayon sa Huaxu Country, at ang malalaking puwersang iyon ay dapat na interesado sa We Investigated. Ngumiti siya at itinaas ang mga kamay. Sila ay isang pares ng puti, malambot at payat na mga kamay ng Jade, na walang kamali-mali at magaling gaya ng Jade. Ang kakayahan ko ay makakatulong sa iyo na ayusin ang iyong istruktura ng katawan. Bagamat hindi madaling baguhin ang hugis ng iyong katawan, napakasimpleng magdisgis. Bilang resulta, ang 4 na miyembro ng gang ni Zukir at isang pusa ay lahat ay nagbalakayo. Sa pamamagitan lamang ng pagsasaayos ng mga proporsyon ng mga tampok ng mukha at bahagyang pagbabago ng mga buto, ang tao ay biglang naging ibang mukha, ganap na hindi nakikilala sa kung ano ang dating hitsura nito. Kinuha ni Zhang Yi ang salamin at tiningnan ang sarili. Nagbago siya mula sa determinadong binata tungo sa isang malamig at payat na lalaki. Ang malamig niyang mukha ay parang hindi pala kaibigan sa mga estranghero dahil sa kanyang payat. Alinsunod ito sa sinabi ni Zhang Yi tungkol sa mercenaryong karakter. Tumingin si Zhang Yi sa paligid at medyo nasiyahan sa imahe. Kier, hanggang kailan mo mapapanatili ang kalagayan mo ngayon? Tanong ni Zhang Yi. Sinabi ni Zukir, mga 1 buwan. Ngunit maaari mo itong i-renew kapag nag-expire na ito. Nakangiti niyang sabi. Tumango si Zhang Yi, napakabuti, maliligtas ka nito ng maraming problema. Sa oras na ito, si Fatixu at iba pa ay nagbago din ng kanilang hitsura, sila ay ganap na naiba mula sa. Maging ang Huahua ay nabago mula sa isang itim na raccoon patungo sa isang dilaw na raccoon, ito ang pinakamadaling gawin, ipintalang ito ng hindi nakakapinsalang pintura at lina. Kung tungkol sa mga species, hindi ito mababago. Pagkatapos ng lahat, ang mga pusa na nagiging aso ay isang mahirap na problema sa genetic field. Biglang itinaas ni Zhu Haimei ang kanyang kamay at nagtanong, sandali lang, wala na tayong lahat, sino ang mananatili para magbabantay sa bahay? Umiti si Zhang Yi at nagsabi, ipaubaya mo sa palaka. Pagkaalis nila, ang tanging inaalala ni Zhang Yi sa bahay ay ang Centipede Farm. Ang palaka ay nalulong na ngayon sa alupihan sa lupa sa buong araw at hindi na niya maalis ang kanyang sarili. Siya ay kumakain at nabubuhay kasama ang alupihan sa lupa. Well, tama yan. Sabay talaga kaming kumakain at natutulog. Kapag tayo ay nagugutom, maaari tayong kumuha ng 2 mahihinang alupihan at makakain ng ilang kagat.
Ito ay lubhang kasiyasya. Ang mga problema sa bahay ay nalutas ng napakadali. Gayunpaman, sa tuwing aalis siya, nakaugalian ni Zhang Yi na pumupunta sa 3 pangunahing base upang tingnan kung mayroong anumang mga panganib sa kaligtasan. At subukan upang makita kung ang mga taong ito ay may anumang mga dayuhan na intensyon. Sa katunayan, ang buong lungsod ng Tianhai ay nasa ilalim ng kanyang mga mata at tainga. Kahit na ang kontrol ng lungsod ng Tianhai ng Huaxu Kingdom Satellite System ay nasa kanyang mga kamay. Halos imposible para sa iba na itago ito sa kanya kung nais nilang gawin ang isang bagay ng pribado. Ngunit si Zhang Yi ay nagpunta pa rin upang suriin ito dahil sa ugali. Gayunpaman, walang masyadong nagbago dito. Masyadong komportable ang buhay sa Tianhai City. Maliban sa desperadong ganting atake ng Dragon King, ang natitirang mga taon ay kalmado. Dahil dito ay napabuntong hininga si Zhang Yi sa damdamin. Napakaraming bagay ang kanyang naranasan sa labas, at siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay lumalaki sa isang nakakatakot na bilis. Ngunit ang mga lalaki sa mga base sa kanilang paligid ay naging mga hayop na pinalaki sa zoo at nawala ang kanilang pagiging ligaw. Ang mga pinuno ng 3 pangunahing base ay malayo na ngayon sa antas ng deputy captain sa mga tuntunin ng lakas. Walang pagpipilian si Zhang Yi kundi sabihin sa kanila na bigyang pansin ang kanilang kaligtasan. Ang isa pang bagay ay upang bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo upang makita kung mayroon silang anumang hilig na magmutate. Pagbalik niya, dapat na umani na ang Centipede Farm. Sa oras na yon, dahan-dahan niyang linangin ang isang grupo ng mga namumukod tanging dayuhan at bubuo ng puwersang depensa ng dayuhan sa Tianhai City. Hindi mo hahayaan na gawin niya lahat ng personal araw-araw, it would be too shameless. Hindi na kailangang pumunta sa mga detalye tungkol sa maagang paghahanda. Sa madaling salita, si Zhang Yi ay naghanda ng husto at tahimik na inakay ang mga tao sa paligid niya sa Snowy Plateau. Ang Huaxu Kingdom ay napakalaki, ngunit ang bilis ng paglalakbay sa kalawakan ay talagang mabilis. Sa loob lamang ng kalahating oras, pinangunahan ni Zhang Yi ang mga tao sa labas ng Snowy Plateau. Kasama sa Timog Kanlurang rehiyon ang mga bahagi ng Sichuan at Chongqing at ang Snowy Plateau. Gayunpaman, dahil sa paglitaw ng mga Tantric Burial Masters sa talampas na natatakpan ng niebe, mabilis silang naging nangingibabaw sa buong Timog Kanlurang rehiyon. Ang sinumang maaaring maging master ng Tantric sect ay magiging pinakamataas na pinuno ng Snowy Plateau at sa buong Timog Kanlurang rehiyon. Upang makapagpalabas at hindi makapukaw ng hinala ng iba. Talagang kumilos si Zhang Yi na parang isang ordinaryong mersenaryo sa labas, na nagpapanggap na patungo sa manyebe na rehiyon mula sa mga lugar ng Sichuan at Chongqing. Naglabas siya ng isang malaking snowmobile, 4 na tao at isang pusa ang sumakay dito, at nagsimulang sumulong sa malawak at walang hangganang snowfield. Ang daan patungo sa Snowy Plateau ay natatakpan na ng makapal na nyebe, kaya may mga kalsada sa lahat ng dako. Mabuti na lang at napigilan sila ng satellite map ng Southwest Region na ibinigay ni Paji Jesang sa lugar na ito na tila mundo ng yelo at nyebe. Pagpasok sa talampas na nababalutan ng nyebe, makikita mo ang walang katapusang mga bundok na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, tulad ng malalaking puting dragon na nakahandusay sa lupa. Ito ang Kunlun Mountains. Isa sa pinakasikat na dragon veins sa kasaysayan ng Huaxu Kingdom, ang impluwensya nito ay hindi mababa sa Qinling Mountains. Ayon sa mga sinaunang alamat, ang lugar na ito ay tirahan ng mga Diyos sa langit at isang banal na lugar sa isipan ng hindi mabilang na mga asetiko. Si Zhang Yi ay nakasuot ng mabigat na battle suit. Sa katunayan, sa ilalim ng suit ay may nakatagong dragon armor. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng magaan na baluti at mga high-tech na uniforme ng labanan sa ibabaw, ngunit ang pagiging epektibo ng labanan na maibibigay nila ay ibang-iba. Sa ngayon, kahit na ang pinaka-advanced na mga uniforme ng labanan sa rehiyon ay hindi makayanan ang buong suntok ng isang alien sa antas ng kapitan. Gayunpaman, ang nakatagong dragon armor ni Zhang Yi na gawa sa Yi-metal ay may higit sa 30 beses na mas mataas sa defensive power ng ganoong uri ng combat uniform. Sa ngayon, ito ang armor na may pinakamataas na depensa at ang pinaka-superior na pagganap sa mundo ngayon. Ang snowmobile ay parang pilak na leon, tumatakbo sa malawak na snowfield. Ang mga track nito ay dumudurog sa yelo at nyebe na nag-iwan ng 2 pinong marka ng ngipin. Umupo si Zhang Yi sa kotse at nakipagkwentuhan sa mga taong nakapaligid sa kanya tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos pumasok sa lugar na may nyebe.
Ilang beses na silang nag-usap tungkol sa maraming bagay, ngunit nakagawian pa rin nilang kumpirmahin muli upang maiwasan ang mga pagkukulang. Pagkatapos na makapasok sa Manyebe na rehiyon, ang unang bagay na kailangan nating gawin ay kumpirmahin kung ang tinatawag na kayamanan ng Demon Kingdom ay totoo. Hindi tayo magtatrabaho ng walang kabuluhan para sa iba. Kung walang sapat na benepisyo, aatras tayo kaagad at hahayaan silang mag-away sa kanilang sarili. Kung ang unang punto ay nasiyahan, kung gayon ang pinakamahalagang bagay para sa amin sa susunod ay makakuha ng impormasyon tungkol sa maalamat, Lord of the Corpse Forest. Nang ilabas ang bagay na ito, bahagyang sumimangot si Zhang Yi, halatang mas maingat. Ang Southwest Region ay isang espesyal na lugar, at walang otoridad na ilunsad ang Death of Love dito. Kaya ngayon, ang mga alien sa antas ng Epsilon ay halos hindi magagapi dito. Ang tanging takot ni Zhang Yi ay ang Burial Master na kilala bilang Heavenly One. Pero sa tuwing tinatanong ko siya tungkol dito, laging malabo si Paji Jesang. Kung walang sapat na impormasyon para sa paghahambing, imposibleng makumpirma kung gaano kalakas ang Burial Master. Ang boses ni Yang Xingxin ay nagmula sa channel ng komunikasyon. Nag-iingat din si Paji Jesang sa amin. Natatakot ako na sasabihin niya sa amin ang tiyak na impormasyon kapag nakarating na talaga kami sa pamilya Paji. Tumango si Zhang Yi, iyan nga ang katotohanan. Kaya lang napakasama ng Burial Master na ito, at ang tinatawag na makalangit na regalo ay nagdaragdag ng maraming misteryo dito. Pinag-krus ni Zhang Yi ang kanyang mga braso na may taimtim na tingin sa kanyang mukha. Noon pa man ay iginagalang niya ang mga kalaban na hindi alam ang kanilang lakas at hindi nangahas na hamakin sila kahit kaunti. Sa halip, niyakap ni Uncle Yu sa backseat ang makapal niyang braso at tumawa. Bakit kailangan mong matakot sa tinatawag na regalo mula sa langit? Kung tutuusin, hindi ba't lahat tayo ay mga estranghero na pinagkalooban ng langit? Napataas ang kilay ni Zhang Yi nang marinig niya ito, mukhang may katuturan. Mas marami lang ang nakuha niya, parang initiation lang, napuno ito ng direkta para sa kanya. Nakaupo sa passenger seat si Liang Yu, naganap na armado. Sa tabi niya ay ang Sheath Dragon na si Ming. Nang marinig ito, mahina niyang sinabi, ang pagsisimula mismo ay isang terminong ginamit sa Budismo. Ang mga taong tantric ay maaaring makamit ang mahusay na kaliwanagan sa pamamagitan ng pagsisimula, at maaari rin itong magkaroon ng mga mahimalang epekto sa mga supernatural na kapangyarihan na hindi nakakagulat. Kung tutuusin, hindi man lang nila maipaliwanag ang mga hindi kapanipaniwalang bagay gaya ng reincarnation. Pabayaan ang ibang mga bagay. Naisip ng lahat ang mahiwagang banal na mga awit at ang reincarnated Burial Master, at hindi nila maiwasang lalo pang humanga sa misteryosong lupain ng Snowy Plateau. Si Fatixu lang ang patuloy na naglalaro habang nakayuko ang ulo. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na mapatingin sa kanya ng malamig. Fatsu, medyo madalas kang naglalaro kamakailan. Hindi man lang lumingon si Fatixu, tama, dati akong naglalaro ng single player, pero ngayon madali nang makahanap ng partner para sa paglalaro. Napalingon pa ang lahat para tingnan ang mga bulaklak sa mga binti ni Zhang Yi. Naramdaman ni Fatixu ang kakaibang tingin ng lahat, may mali ba? Mukhang mapaglaro si Zhang Yi, you mean hook up? Katapusan na ng mundo, ilang tao pa rin ang makakapaglaro ng online ng magkasama. Ang mga ordinaryong tao ay walang ganitong kondisyon, maliban sa isang maliit na bilang ng mga tao na may mga espesyal na pahintulot sa mga pangunahing rehiyon. Sila lamang ang may otoridad na makipag-ugnayan sa ibang mga rehiyon. Hindi naman pwedeng si Liang Yang, di ba? Kakaiba ang itsura ni Zhang Yi. Napakamot ng ulo si Fatixu sa kahihiyan, ngunit mabilis pa ring ikiniskis ang kanyang mga kamay sa screen. Bagamat matatabang kamay si Fatixu, hindi siya mabagal sa pagkuskos sa screen. Ayan na. Sandaling natahimik ang lahat. You all know her. Well, let's use she, because using he always makes people feel weird. Alam mo naman na lalaki at babae siya, paano ka pa magpapanggap na walang nangyari? Ipinaliwanag ni Fatixu, hindi madaling makahanap ng katugmang kasosyo sa paglalaro. Higit pa Namula ang mukha niya, madalas niyang pinadalhan ako ng mga litrato niya na nakaskirt lang. Hehe, wag mo sabihin, maganda naman siya. Damn it! Nakaramdam ng goosebumps si Zhang Yi sa buong katawan niya. Mabango ba ang maliit na lalaki at babae? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tiningnan siya ng may galit, at sinabi ang bawat salita. Dahil mahal na mahal mo siya, maaari ka ring pumunta sa Shengjing District para hanapin siya.
Bumuntong hininga si Fatiksu, naku, kalimutan mo na. Sa tingin ko, maganda ang ganitong paraan ng pakikisama, bakit kailangan nating magkasama sa katotohanan? Tinampal ni Zhang Yi ang kanyang noo, at sa wakas ay naisip niya ito. Kahit na ang isang matabang nerd ay maaaring magpakasal sa isang taong papel, kaya mas normal na makisama sa mga kabataang lalaki at babae sa internet at ay hypnotize ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikipagtali. Ngunit kung talagang gusto niyang maging tunay na offline, siya ay mahiyain muli. Okay, gaya ng inaasahan mo, Su Chanlei. Kinurot ni Zhang Yi ang kanyang mga labi, para kay Fatiksu, hanggat ang batang ito ay hindi mababaliw at ipagkanulo siya para sa isang babae o isang lalaki at kanyang asawa, kung gayon ay magagawa ni Fatiksu ang anumang gusto niya. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ng co-pilot na si Liang Yu at hindi makapaniwalang tumingin sa harapan. Iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang pasulong na may medyo excited na boses. Tignan mo. Liwanag ni Badha. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Fatiksu at lahat sila ay tumingin sa malayo. Sa walang katapusang snowfield, ang kanilang maliit na snowmobile ay hindi mahalata tulad ng isang langgam. Ang tuloy-tuloy na mga bundok na nababalutan ng nyebe sa di kalayuan ay parang mga dragon na nakayuko, nakatayong matayog at patayo sa pagitan ng langit at lupa. At sa itaas lamang ng mga bundok na nababalutan ng nyebe, isang maningning na asul na liwanag ang biglang bumangon na bumabalot sa mga taluktok ng bundok na parang sundisk. Unti-unting lumaki ang mga mag-aaral ni Zhang Yi. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang liwanag sa kanyang buhay. Sa kanyang mahinang bokabularyo, mahirap ilarawan ang ningning ng ningning na ito. Sa pagtingin pa lang nito ay masaya na siya, parang natangay na lahat ng ulap sa puso niya. Ang tensyon at pag-aalala tungkol sa pagpasok sa lugar na may nyebe ay nawala lahat sa isang iglap. Tila may malabong patong ng ginto sa gilid ng sunlight na umaabot sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ito ay ethereal, sagrado, at medyo ethereal. Si Zhang Yi ay may maraming salita sa kanyang mga labi, ngunit nauwi sa lahat ng iyon. Hindi siya naniniwala sa isang partikular na relihiyon, ngunit mas gusto niyang maniwala sa isang bagay na umiiral kaysa sa isang bagay na wala. Sa oras na ito, mas mahusay na magkaroon ng pakiramdam ng pagkamangha. Walang nagsalita, ang eksenang ito ay nakita rin niyang Xingxin at ng iba pa sa pamamagitan ng shadow space. Ang ilang mga tao ay pinagdikit ang kanilang mga kamay at sumamba, ang ilang mga tao ay walang malasakit, at ang ilang mga tao ay hinahangaan ito ng tahimik. Ang kotse ay autonomous at hindi nangangailangan ng kanilang pansin. Kaya lang hindi niya alam kung gaano katagal bago siya binigyan ng paalala ng matalinong sistema at bumalik siya sa katinuan. Natuklasan ang nilalang at determinadong maging tao. Agad na tinanong ni Zhang Yi ang system na palakihin ang imahe. Ang mga taktikal na salaming dekolor ay nahulog at sa harap ng kanyang mga mata, ang tanawin na libu-libong metro ang layo ay mabilis na naka-zoom in at pagkatapos ay nag-zoom in muli. Tapos, may nakita siyang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan. Ang kalangitan ay natatakpan ng yelo at nyebe, ang malamig na hangin ay umaalulong, at ang temperatura sa manyebe na talampas ay mas mababa kaysa sa Shenjing sa Hilaga. Ngunit sa mahabang kalsada sa bundok na nyebe, may isang lalaking may mahabang buhok na nakalugay, nakasuot lamang ng isang pares ng manipis na koton na pantalon, hubad na pang-itaas na katawan at nakayapak. Dahan-dahan ngunit matatag na yumuko ang kanyang mahabang ulo sa nalalatagan ng nyebe na kalsada sa bundok. Ang eksenang ito ay nagpatahimik kay Zhang Yi. Napabuntong hininga na rin sa emosyon ang lahat ng nakakita. Kakayanin niya ng mga taong may superpowers ang lamig sa ganitong kalamig na panahon. Ngunit iyon ay nangangailangan ng pag-ubos ng kanilang mga kapangyarihan. Higit pa rito, ang kakayahang gawin ito at pagiging handa na gawin ito ay ganap na magkaibang mga bagay. Walang mga tao o mga gusali sa loob ng 100 milya mula rito, ngunit dahan-dahan siyang yumuko sa kahabaan ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Narinig ni Zhang Yi na may paraan para manalangin para sa mga pagpapala sa Snowy Plateau, na kung saan ay ang pagyuko at paglalakad sa paligid ng bundok. Tanging ang pinakadebotong mananampalataya ang pipili ng pinakamahirap na paraan na ito. May linya sa tula ni Changyang Gyatso, noong taong iyon, nilibot ko ang mga bundok, ilog, at pagoda, hindi para linangin ang kabilang buhay, kundi para makilala ka sa buhay na ito. Makikita na para sa mga mananampalataya ng Tantra, ito ang pinakamataas na antas ng penitensya.
Narinig ko ang tungkol kay Zhang Yi sa self-media dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, at hanggang ngayon pa rin. Ang katapusan ng mundo ay darating, ang kaayusan ay nasira, at ang mga puso ng mga tao ay nasa kaguluhan. Upang mabuhay, ang karamihan sa mga tao ay maaari pang talikuran ang kanilang moralidad at etika ng tao. At gaano karaming mga tao ang maaari pa ring magkaroon ng pananampalataya? Iyon ay isang estranghero mula sa Snowy Land, marahil isang monghe mula sa Sangjia Temple. Pinaalalahanan niyang Xinxin si Zhang Yi daw. Hindi siya interesado sa mga bagay tulad ng relihiyon, kaya hindi siya gaanong naapektuhan. Kung ang isang tao ay masyadong matalino at nakikita ang maraming bagay ng lubusan, wala siyang paggalang sa anuman. Saglit na nag-isip si Zhang Yi, mas mabuting huwag mo siyang istorbohin. Para makapagsanay ng husto dito, hindi ka dapat ordinaryong tao. Kung tutuusin, tayo ay tagalabas, kaya dapat nating iwasan na madungisan ng tama at mali. Gayunpaman, ang snowmobile ay tumungo pa rin sa direksyon ng asetiko monghe, na siyang tanging paraan upang makapasok sa lugar na may niebe. Ang lahat ay tumingin sa kanya ng higit sa 10 minuto. Ang asetiko monghe ay ganap na hindi pinansin ang lahat sa labas ng mundo. Ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay kasing lakas ng isang estatwa ng Buddha sa isang templo, at ang kanyang hubad na mga paa ay malapad na nag-iwan ng 2 hanay ng malinaw na marka sa niebe. Biglang pinabagal ni Zhang Yi ang sasakyan, tumingin sa asetiko monghe, at dahan-dahang itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng magandang palabas dito. Sinabi ni Uncle Yu sa pagkalito, ano ang mali? Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, may naririto. Ang kanang kamay ni Liang Yu ay hindi namamalayan na inilagay sa hawakan ng kutsilyo ni Long Ming. May nakamamatay na layunin sa paligid. Ilang tao sa sasakyan ang kinabahan at agad na naglabas ng kanilang mga armas. Pagkatapos ay sinabi ni Liang Yu, ang nakamamatay na intensyon na ito ay hindi nakadirekta sa amin. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at naramdaman na niya ang kakaibang paggalaw sa kanyang paligid. Maitatago niya ito sa iba, ngunit hindi niya ito maitatago sa kanya na may kapangyarihan ng oras at espasyo. Siya ay mas sensitibo sa mga vibrations ng espasyo kaysa sa iba. Dumagundong ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at 12 ng snow dragon ang biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, nagmamadali patungo kay Zhang Yi at sa iba pang mga ascetics na wala pang 1 kilometro ang layo. Malinaw na nakita ni Zhang Yi na kapag may dumaan na snow dragon sa kanilang tabi, isang pakiramdam ng mga mata na nakatutok sa kanila. Hindi kumilos si Zhang Yi. Sinabi sa kanya ng kakayahan ng lahat ng bagay na ang mga taong ito ay walang gagawin sa kanila. Ang target nila ay ang asetiko. Boom! Ang snow dragon ay biglang sumabog sa dulo ng mundo, at 12 ng tao ang tumalon mula sa ilalim ng yelo at niebe na nakapalibot sa asetiko monghe. Ang alipuris ng Sangjia Temple, ang iyong kamatayan ay dumating na. May lumapit na babae. Nakasuot siya ng puti, halos hindi nakikita sa mabigat na niebe, ngunit may mahabang buhok na nakatali sa pigtails na may makukulay na piraso ng tela. Naghanda si Zhang Yilai para sa kanyang paglalakbay sa talampas na nababalutan ng niebe noon, at alam niya na ito ay isang lokal na kasuotang etniko. Kaya ang mga taong ito ay mga tao rin mula sa Snowy Land. Lokal na labanan sa kapangyarihan. Itinagilid ni Zhang Yi ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Anong dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Uncle Yu. Sila ay mga tagalabas na kailangang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan, kaya hindi sila angkop na makialam sa anumang lokal na labanan. Manood ka na lang ng palabas. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Dahil mabisyo tayong mga mersenaryo, hindi tayo masyadong makakasunod sa mga alituntunin. At saka, may mga Panginoon sa mga taong ito. Bago pa siya matapos magsalita ay kumilos na ang lalaking nakaputi. Ang ibang mga lalaking nakaputi ay hindi gumagalaw sa malapit, ngunit pinalibutan ng malamig ang asetiko monghe. Ang umaksyon ay ang babaeng mahaba ang buhok na kamukha ng pinuno. Ang mukha ng mahabang buhok na babae ay mabilis na natatakpan ng yelo at niebe, at ang kanyang katawan ay nagpakita ng isang layer ng pagkikristal, na siyang pinakadalisay na kristal ng yelo. Ang kanyang buhok, katawan, at mga paa ay naging solidong yelo. Ang kanyang buhok ay kasing manipis ng bakal na alambre, ang mahahabang talim ng yelo ay umusbong mula sa kanyang mga braso, at ang makapal na mga kristal ng yelo sa kanyang katawan ay namuo at naging armor. Ibinagsak niya ng husto ang kanyang mga kamao sa batang monghe, at sa sumunod na sandali,
Isang nakakatakot na bagyo ng nyebe ang lumitaw sa kanyang likuran, at ang mga talim ng yelo ay tumama sa batang monghe na parang matalim na kutsilyo. Ang bagyo ng yelo at nyebe, tulad ng isang avalanche, ay nagdadala ng momentum na halos sumisira sa lahat ng nakikita. Dahil sa pagkilos na ito, pinapikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Kahit 7,600 points o 7,700. Sa totoong mga labanan sa pagitan ng mga dayuhan, hanggat hindi sila nakikipagduel at sumusubok, ang mga pag-atake ay pawang mga pamatay na galaw, kaya ang tinatayang hanay ng lakas ay maaaring hatulan sa isang sulyap. Ang mahabang buhok na babaeng ito ay gumagamit ng kakayahan sa yelo at nyebe, ngunit ang kanyang lakas ay higit pa kaysa kay Fatixu nang hindi alam na halaga. Magulo ang buhok ng batang monghe at hindi maaninag ng malinaw ang kanyang anyo. Nakatayo siya roon nang magkahawak ang kanyang mga kamay at ang nakakatakot na yelo at bagyo ng nyebe ay pumukaw ng malakas na hangin na nag-angat din ng magulo at mahabang buhok sa kanyang mukha. Kahit sa oras na ito, may ngiti pa rin siya sa mukha, ngunit ang mukha na yumuko at mumiti ay malabo na puno ng awa sa lahat ng may buhay. Bakit ka mag-abala? Mahinang ungol niya pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Ang rumaragasang snowstorm, tulad ng isang snow mountain na gumuguho, ay dumating sa kanya sa isang iglap at ang walang katapusang yelo at snowstorm ay gumulong. Ngunit tulad ng isang matigas ang ulo na bato sa baha, tumayo siya sa nyebe nang magkahawak ang kanyang mga kamay, hinahayaan itong maanod ng hindigom. Kumakamot ang matatalim na ice spike sa kanyang hubad na dibdib at pisngi, ngunit nabasag ito na parang mga snowflake nang hindi nag-iwan ng kahit isang gasgas. At nang makitang malinaw ang mukha ng binatang monghe, biglang nagbago ang ekspresyon ng mahabang buhok na babae. Juego, ikaw pala. Umangat ang ulo ni Juego at tumingin sa mahabang buhok na babae sa harapan niya. Hindi na nagdalawang isip ang babaeng mahabang buhok. Kahit na kumikislap ang kanyang mga mata sa pagiging komplikado, sumigaw pa rin siya at sumugod patungo sa Juego. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng matigas na yelo at nyebe, at binalot siya ng marahas na blizzard. At anumang bahagi ng kanyang katawan ay maaaring gawing isang nakamamatay na sandata. Dala ang napakalakas na momentum, bumagsak ito sa Juego tulad ng tuktok ng Mount Tai. Ang buntong hininga ni Juego ay umalinggaw sa snowfield tulad ng panaghoy ng badha. Sa sandaling ito, malinaw na naririnig ni Zhang Yi at ng iba pa ang buntong hininga kahit na libu-libong metro ang layo nila. Biglang itinaas ni Juego ang kanyang kanang kamay, at isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang likuran ay tila isang bodha ang nag-unat ng kanyang braso mula sa kawalan, na may swastika sa kanyang palad na idiniin ang mahabang buhok na babae. Ang walang katapusang blizzard na dinala niya ay agad na natunaw ng salubungin nito ang ginintuang palad, tulad ng snow sa tagsibol noong Marso na sumasalubong sa nakakapasong araw. Puff! Sa isang galaw lang, ang mahabang buhok na babae ay napatitig sa lupa ng gintong palad. At kumislap din ang mga mata ni Zhang Yi na may madilim na liwanag. Ypsilon. Alam kong hindi simple ang taong ito, ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ko ang Burial Master ng Snowy Plateau dito. Isang tao lang ang kilala ni Zhang Yi sa Ypsilon sa Timog Kanlurang rehiyon, at iyon ang Master ng Corpse Bodha Forest na sinasabing nakatanggap ng mga pagpapala, at itinuring ng Tantric Buddhism bilang ang reincarnated Buddha. Tinitigan siya ni Zhang Yi mula sa malayo at bumulong, hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganoon kahirap na tao ng ganoon kaaga. Ang batang asetiko ay nasa kanyang 20s, na may parang bata sa kanyang mukha at malinaw na mga mata, kasing dalisay ng isang walang karanasan na bata. Ngunit kumilos siya ng malakas at diretsong pinigilan ang mahabang buhok na babae. Sa isang kontak lang ay natalo na ang mahabang buhok na naging dahilan ng biglang pag-iba ng ekspresyon ng mga taong nakaputi na sumama sa kanya. Ngunit wala sa mga taong iyon ang natakot. Sa halip, umungol sila at ginamit ang kanilang mga pamamaraan upang sumugod patungo sa puno ng libing. Hindi man lang sila nilingon ng Burial Master. Kaswal niyang iwinagayway ang kanyang mapagbigay na kanang kamay, at isang ginintuang liwanag ang bumungad sa kanyang katawan na direktang tinatangay ang lahat. Isang malakas na shockwave ang kumalat mula sa snow, na nililinis ang 1 kilometrong lapad na espasyo. Sa isang suntok lang, bumagsak ang lahat ng umatake sa lupa. Ngunit ang mga taong iyon ay nawalan ng malay ngunit hindi namatay. Oh! Mukhang mahabagin pa siyang monghe. Pero sino ba ang mga yon?
Pinanood ni Zhang Yi ang napakagandang palabas na ito nang may mahusay na paglilibang. Hindi niya gaanong alam ang sitwasyon sa talampas na nababalutan ng nyebe, ngunit nakakuha lamang siya ng ilang impormasyon mula kay Paji Jesang. Ngunit kahit ano pa ang isipin mo tungkol dito, napakatangang maglakas loob na salakayin ang isang Ipsilon. Gayunpaman, sa paghusga sa ekspresyon ng mahabang buhok na babae, halatang hindi nila inaasahan na ang umatake ay talagang pinakamalakas na tao sa Southwest Region. Isang grupo ng mga tao ang pinigilan ng Burial Master habang nakataas ang kanyang mga kamay at tahimik na tinasa ni Zhang Yi ang lakas ng Burial Master sa kanyang puso. Pero mahirap pa rin tantiyahin ang resulta dahil hindi naman talaga kailangan ng effort para harapin ang mga kalaban sa ibaba ng Ipsilon. Maliban kung hindi ito isang Ipsilon na uri ng labanan. Noon lamang tumingala sa malayo ang Burial Master. Mula sa malayo, nagpakita siya ng medyo inosenteng ngiti kay Zhang Yi at sa iba pa. Ang ngiting iyon ay talagang dalisay, walang anumang mga dumi. Kahit si Fatixu ay hindi napigilang sabihin, mukhang totoo sa unang tingin, kasing totoo ko. Ang codename ni Fatixu sa oras na ito ay Ding, kaya masasabing siya ay kasing totoo ni Ding. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ano ang malaking bagay? Hindi marumi para sa akin ang tumawa. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng walang magawa, siguro napakaraming libro ang nabasa ko at nadungisan ang dalisay kong pag-isip. Ikinumpas ng puno ng libing ang kanyang mga kamay sa harap ng lahat, at pagkatapos ay dahan-dahang yumuko bilang pagbati, na tila wala siyang balak na ipahiya ang mga ito. Napaisip si Zhang Yi sa sinabi ni Paji Kelsang. Matapos kilalanin ang may-ari ng libing bilang ang Reincarnated Soul Boy, siya ay inampon sa Sangjia Temple at sinasamba si Buddha araw-araw sa loob ng higit sa 10 taon. Sa makatuwid, malinis ang kanyang puso at wala siyang masamang intensyon. Para ma-evaluate ng ganito ng kalaban na si Paji Jesang, I think it is 80% true. Pagkatapos ay sinabi ni Zhang Yi, tapos na ang palabas, umalis na tayo. Ang pananatili dito ay maghihinala sa mga tao. Pagkasabi noon ay pinaandar na niya ang sasakyan at nagpatuloy patungo sa Snowy Plateau. Pinanood ng Burial Master ang pag-alis ng sasakyan ni Zhang Yi. Hindi niya gaanong pinansin, bagkus ay naawa siyang tumingin sa mga nakahandusay na mananambang sa kanyang paanan. Bakit ka naghihirap? Naway patawarin ng Buddha ang iyong mga kasalanan. Bumalik ka na lang sa akin at tubusin ang iyong mga kasalanan kay Buddha at sa mga inosenteng tao na sinaktan mo. Puno ng habag ang mukha ng may-ari ng libingan. Ang mga lalaking nakaputi na nawalan ng malay ay hindi nakasagot sa kanya sa oras na ito. Biglang may humawak ng mahigpit sa paan ng Burial Master. Iyon ang babaeng nakaputi na namuno sa team. Siya ay lubhang nanghina at napigilan ang suntok ni Ipsilon na halos makabasag ng kanyang mga laman loob. Buti na lang mahabagin ang Burial Master at hindi siya pinatay. Kung hindi, mahihirapan ang lahat ng naririto na mabu. Nahihirapang itinaas ng babae ang kanyang ulo at tumingala sa mukha ng puno ng libing na may hindi masabi na puot at pakikibaka sa kanyang mga mata. Ikaw tinambangan mo kami. Marahan na bumuntong hininga ang puno ng libing, mali ang ginawa mo. Biglang umisi ang babae at tumalsik ang isang bibig ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Hi. Wala ka pa ring magagawa sa amin, di ba? Pati ikaw personal na kumilos. Hahaha. Tawa siya ng tawa. Bahagyang kumunot ang noo ng Burial Master, na para bang pakiramdam niya ay medyo wala ng pag-asa ang taong nasa harapan niya. Nakaalis na ang sasakyan ni Zhang Yi sa mga oras na ito. Wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Bagamat nakilala niya ang nangungunang master sa Southwest Region, tiyak na hindi ito ang oras para makipag-away sa kanya. Kinailangan niyang maghintay hanggang matapos ang Chuanzhou Dharma Conference para malaman kung talagang umiiral ang kayamanan ng underground Demon Country bago niya mapili kung paano itutuloy ang kanyang aksyon. Sino ang mga taong iyon? How dare they attack an Epsilon-level warrior? Sabi ni Fatixu na may labis na ekspresyon. Nag-isip sandali si Zhang Yi at pinag-isipang mabuti ang mga pangunahing puwersa sa Southwest Region. Marahan niyang sinabi, ayon sa sinabi ni Paji Jesang, ang mga taong ito ay dapat na mga rebelde sa Southwest Region. Ang paglaban ay isang magulong puwersa. Hindi sila kabilang sa alinman sa 4 na pangunahing pamilya, ngunit mga gang na lumitaw mula sa kabuluhan. Ayon kay Paji Jesang, sila ang pinakamalaking hindi matatag na kadahilanan sa Timog Kanlurang Rehiyon.
Madalas nilang inaatake ang mga teritoryo ng apat na malalaking pamilya at inaagawan sila ng mga suplay at tao. Hindi siguro nila inaasahan na sa pagkakataong ito ay tatama sila sa bakal na plato. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Sinabi ni Liang Yu, naiintindihan ko, hindi nakakagulat na nakilala namin ang Burial Master dito. Siya ay sadyang lumitaw sa ganoong malinaw na lugar para lamang mangisda at maakit ang mga rebelde. Sa puntong ito ay bahagya siyang umiti, hindi ko inaasahan na siya ay medyo matalino. Matalino? Namilog ang mga mata ni Zhang Yi, marahil ito ay medyo matalino, ngunit sa palagay ko hindi ito isang magandang bagay. Ha? Bakit? Maraming tao ang tumingin kay Zhang Yi na may pagkalito. Sa pagkakataong ito, napakahusay ng lakas tao na ipinadala ng kabilang partido. Ang mga taong nakaputi ay pawang mga estranghero, at ang nangungunang babae ay mas makapangyarihan na may hindi bababa sa 9,600 puntos ng lakas. Dapat ay isa siyang mahalagang kadre sa mga puwersa ng paglaban. Hindi ba malaking pakinabang ang pagkuha sa kanya? Sinabi ni Zhang Yi, ang anak ng isang mayamang tao ay hindi maupo sa bulwagan. Ano ang katayuan ng puno ng libing sa rehiyong Timog Kanluran? Ang politika at relihiyon ay isa at siya ang isa. Sa huli, ang gayong tao ay talagang kailangang kumilos ng personal at maglagay ng bitag upang mahuli ang mga tao. May papakita lamang nito na ang Southwest Region ngayon ay mahirap para sa kahit na ang mga rebelde. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng ilang tao ay biglang nagpakita ng pag-isip. Ang mga salita ni Yang Xingxin ay tumunog sa channel ng komunikasyon. Ito ay isang magandang bagay. Ipinapakita nito na ang panloob na alitan sa Southwest Region ay napakaseryoso, at maging ang mga rebeldeng puwersa sa rehiyon ay nagpupumilit na harapin ito. Para sa amin, mas magulo, mas maganda. Kung sila ay talagang monolitik, magkakaroon kami ng mas kaunting mga pagkakataon upang umani ng mga benepisyo. Nadama ng lahat na tama si Yang Xingxin. Sa oras na ito, nagsimula ang isang biglaang snowstorm sa hindi kalayuan. Isang motorcade ang nagmamaneho sa direksyong ito mula sa malayo, at mukhang pababa ito mula sa talampas. Tumingin si Zhang Yi doon, at ang mga tao doon ay gumagamit din ng kagamitan upang obserbahan ang panig na ito. Gayunpaman, ang kanang kamay ni Zhang Yi ay bahagyang tumapik sa manibela. Hanggat ang mga taong iyon ay nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng nais na kumilos. Tatagal lamang ng 0.01 segundo para tuluyang mawala si Zhang Yi sa snowfield. Buti na lang at tila nagmamadali ang mga tao sa konvoy at napadaan sila Zhang Yi at ang iba pa sa di kalayuan. Ngunit sa pagdaan, kusa pa rin akong lumapit at ang makina ay umugong ng marahas na tila isang babala. Bahagyang umiti si Zhang Yi, ang mga taong ito ay malamang na tumatambangan ng mga tropa. Nahuli ng Burial Master ang mga taong iyon, ngunit ayaw silang patayin, kaya natural na kailangan niya ang kanyang mga nasasakupan upang tumulong sa pagharap sa kanila. Ang mga taong ito ay nagmamadali at sa isang patas na paraan, at sila lamang ang maaaring may-ari ng libing. Nang dumaan ang sasakyan, ilang malalakas na lalaki sa mga sasakyan ang sumulyap sa rearview mirror na may mabagsik na ekspresyon. Sabi ng isang kalbong lalaki, medyo kahina-hinala ang kotseng iyon. Walang logo ng pamilya dito. Baka kotseng rebelde. Malamig na sumulyap sa kanya ang lalaking nasa passenger seat, baliw ka ba? Hindi mo ba nakita kung saan sila nanggaling? Inakala agad ng ilang tao sa sasakyan na galing sila sa lugar kung saan naroon ang may-ari ng libingan. Agad na napakamot ng ulo ang kalbong lalaki at nahihiyang ngumiti, tama. Kung talagang mga rebelde sila, paano sila makakatakas sa ilalim ng mga mata ng Burial Master? Sa passenger seat ay nakaupo ang kanilang team leader na si Dunba. Sinabi ni Dunba sa malalim na boses, gayunpaman, kung hindi sila mga rebelde, malamang na sila ay mga taong inimbitahan ng ilang iba pang mga pamilya. Mapang-asar na tawa ang nanggaling sa sasakyan. Hehe, malapit na ang Chuanzhou Dharma Assembly, and they are also ready to make a move. I have seen few groups of outsiders recently. This boring approach is really in line with their usual style. It's just a desperate struggle. Sa likurang upuan, isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit at may hawak na submachine gun ang buong pagmamalaki na nagpabuga ng kanyang dibdib. Ang Burial Master ay mula sa aming pamilyang Yashelangtai. Kapag kasama siya, magiging walang kabuluhan ang sinumang pumunta rito. Ang tunog ng komunikasyon ay tumunog sa mga tainga ni Dunba.
Pagkatapos niyang kumonekta, iyon ay ang mga tunog na nagmumula sa iba pang mga kotse. Anong sabi ng mga yon? Gusto mo bang puntahan at harapin? Nababaliw ka na ba? Maraming rebeldeng nahuli ng Burial Master, at mayroon ding kadre sa kanila. Mahalagang harapin muna ang Burial Master. Kung gayon ang mga tao sa kotse na yon ngayon lang sabihin mo lang kay Loren at hayaan mo siyang harapin yon. Hindi sineseryoso ng mga tao sa kotse si Zhang Yi at ang iba pa at nilagpasan sila, mabilis na tumakbo patungo sa talampas. Sa kabilang panig, isang elite team ang nagpapatrolya sa pasukan sa Snowy Plateau. Si Captain Laurent ay nakasandal sa isang snowmobile at naninigarilyo na may mapula-pula na tukoy sa talampas sa kanyang manipis at madilim na mukha. Hindi siya matangkad, mga 1.7 metro lamang ang taas, at ang kanyang katawan ay kasing payat ng isang gutom na lobo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang lobo, palaging pinagmamasdan ang lahat ng mga galaw sa kanyang paligid. Biglang nakatanggap ng komunikasyon si Lulun mula sa kanyang mga kasamahan. Matapos malaman na paparating na ang isa pang grupo ng mga taong papasok sa lugar na may nyebe, ang kanyang matatalas na mata ay kasing lamig ng simitar sa kanyang baywang. Halika ulit. Ang mga taong ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Naiintindihan ko, ipaubaya mo sa akin ang mga lalaking ito. Humawak ulit ng malakas si Loren sa huling upos ng sigarilyo, pagkatapos ay itinapon ito sa lupa at tinadyakan palabas. Binuksan ni Loren ang pinto ng kotse at sinabing, "Tara na, paparating na ang mga tupa." Mayroong 17 tao sa pangkat ng patrol na ito. Bawat isa sa kanila ay isang estranghero, at sila ay mga sundalong monghe na nabinyagan ng Sangjia Temple at nagtataglay ng pambihirang lakas. Kinakatawan nila ang mga utos at ang kanilang pinuno ay kabilang sa Sangjia Temple. Mayroon silang mas malakas na kapangyarihang labanan kaysa sa mga pribadong sundalo ng West. Ngunit ngayon, ang posisyon ng tripa ng Sangjia Temple ay kinuha na ni Yashelangtai Deji, at ang may-ari ng libing ay mula rin sa pamilyang Yashelangtai. Sa makatuwid, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga pribadong sundalo ng pamilyang Yashelangtai. Sa humigit kumulang 1 linggo, ang pinakasagrado at solem na Chuanzhao Dharma Assembly sa Snowy Plateau ay malapit nang gaganapin. Sa panahong iyon, ang buong talampas na nababalutan ng nyebe ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Bagamat kontrolado ng pamilyang Yashelangtai ang Burial Master at nagtataglay ng pinakamalakas na puwersa, kailangan pa rin nilang bantayan kung ano ang gagawin ng ibang puwersa ng pamilya at ng mga rebelde. Dahil dito, malapit na magpatrolya ang patrol team sa pasukan sa Snowy Plateau. Ang layunin ay i-clear out ang mga mersenaryo na sinubukang pumasok sa Snowy Plateau. Ang konvoy na pinamumunuan ni Lulun ay tumakbo hanggang sa malayo. Binantayan nila ang lugar na dapat nilang daanan para makapasok sa lugar na may nyebe. Hindi naman kalakihan ang lugar na ito, kaya mahigpit itong maipagtanggol ng 17 tao at 5 sasakyan. Hindi nagtagal, isang itim na snowmobile ang dahan-dahang lumapit sa amin sa di kalayuan. Ipinarada ni Laurent ang kotse sa intersection, pagkatapos ay tamad na binuksan ang pinto at lumabas. Nakabalot siya ng jacket na balat ng tupa at mukhang pastol, na may simitar na may mga pambansang katangian na nakadikit sa kanyang baywang. Parang pabaya, pero nasa hawakan na ng kutsilyo ang kamay niya. Mabagal na umandar ang sasakyan at huminto lamang 10 metro ang layo sa kanila. 2 tao ang lumabas sa sasakyan. 2 mabigat na armadong lalaki. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan, bumalik ka. Tumingin si Loren sa kanila at walang pakialam na sinabi na inilabas ang kanyang Nagkatinginan ang 2 lalaki, may mapaglarong ngiti sa mga labi. Sa kanilang 2, mapaglarong nagtaas ng labi ang binata. Ngunit kung saan ko gustong pumunta, walang makakahadlang sa aking daan. Ngumiti si Laurent, "Bata, hindi ka pa matanda at malayo pa ang mararating mo. Tara na, huwag mong sayangin ang buhay mo rito." Unti-unting inalis ng binata ang ngiti sa labi. "Tumabi ka." Ibinaba ni Loren ang kanyang ulo, ngunit saglit na tumigil ang ngiti sa kanyang mukha. Pof! Ang tunog ng pagtalsik ng dugo ay tumunog, ang kutsilyo ay napakabilis, at ang tunog ng dugo na tulamsik sa hangin ay talagang medyo maganda at mahusay magsalita. Ang mainit na dugo ay tumulo sa nyebe, kasama ang uniforme ng labanan, mabilis na bumubuo ng isang maliit na pool ng dugo, at pagkatapos ay mas mabilis na speed freeze. Ang kutsilyo ni Lulun ay nailagay na sa scabbard nito na may nasakal na tunog.
Sa oras na ito, ang binata sa gitna ng dalawang tao ay nahati sa kalahati mula sa gitna, at ang kanyang umuusok na katawan ay nahulog sa lupa. Napakabilis ng kanyang kutsilyo na hindi man lang nakita ng lalaki kung paano niya hinugot ang kutsilyo hanggang sa mamatay. Ang kasama sa tabi niya ay natigilan ng isang buong segundo bago siya natauhan at marahas na ibinaba ang kanang kamay pasulong. Mabulunan! Ang isa pang matalim na talim ay kumislap sa hangin. Bago pa magamit ng mersenaryo ang kanyang kakayahan, lumipad na ang kanyang mga braso at ulo. May pabirong tingin sa mukha ni Loren, kung hindi ka alis kung hihilingin kong umalis ka, kailangan mong mamatay dito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nakangiting sabi ng isang miyembro ng team sa likod niya, Boss, maganda ang sasakyan nila. Bahagyang umiti si Lulon, kunin mo ito at lumayo ka. Kamakailan lang, may mga walang prinsipyong tao na dumating para bigyan tayo ng magagandang bagay. Bahagya siyang umiti at tumalikod para umalis. Ngunit sa mga sandaling ito, muling umalingaw sa di kalayuan ang tunog ng sasakyan. Ang tunog ng paglusob sa hangin ay napakalinaw na naririnig ito ng isang matandang pastol mula sa malayo. Tumingin sa likod si Laurent at gulat na sinabi, Anymore. Maya-maya pa'y papalapit na ang sasakyan saka dahan-dahang huminto. Nakita ni Zhang Yi ang bangkay sa lupa at alam niya ang nangyari. Hinawakan ni Liang Yu ang hawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay at tinanong si Zhang Yi, gusto mo bang lumaban? Napabuntong hininga si Zhang Yi, ang pinakaayaw ko ay nagdudulot ng gulo. Eyon. Tahimik na inilabas ni Zhang Yi ang Holy Seal, pagkatapos ay inabot niya ang pinto para itulak ang pinto ng kotse. Ngunit hindi natin maiiwasan ang mga bagay, kailangan pa rin nating harapin ito ng buong tapang. You just stay in the car and wait for me for a while. Matagal nang nakaupo ang sasakyan at gusto kong gumalaw. Yung iba naman ay parang nakakita ng multo at nakatitig kay Zhang Yi na bumaba ng sasakyan na nanlalaki ang mga mata. Noong nakaraan, ang amo na ito ay hinding-hindi madaling makalapit sa kalaban kahit na anong sitwasyon ang kanyang makaharap. Ayon sa kanyang karakter, ang pagbaril sa ulo ng kalaban gamit ang isang putok mula sa 800 milya ang layo ay ang kanyang pinakaligtas na paraan upang labanan. Bumaba si Zhang Yi sa sasakyan, natatakpan ng mga taktikal na salaming dikolor ang kanyang mukha, at naglakad pasulong na may hawak na kutsilyo sa kaliwang kamay. Kumunot ang noo ni Loren at tinignan siya ng taas-baba. Inabot ni Zhang Yi at kinuha ang communicator, at lumabas ang isang electronic seal mula sa pamilya Paji. Anya, kami ay mga panauhin na iniimbitahan ng pamilya ni Podge. Mangyaring hayaan kaming dumaan. Nang makita nila ang selyo, si Laurent at ang mga miyembro ng koponan sa likod niya ay may labis na nakakatawang ngiti sa kanilang mga mukha na para bang nakakita sila ng napakalaking biro. Kasabay nito, ang kanilang mga mata kay Zhang Yi ay naging mas malamig at mas malamig. Ilang miyembro ng team ang umiti at tumingin kay Zhang Yi na may mga patay na mata. Priority nila ang mga taong inimbitahan ng pamilya Podge. Binasag ni Lulon ang kanyang bibig, bumuntong hininga ng walang magawa, at sinabi kay Zhang Yi na may seryosong tingin. Binata, may napatay na ako ngayon at gusto kong gumawa ng mabuti. Bumalik ka. Malayo pa ang lalakbayin mo at hindi karapat-dapat na iwan siya rito. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo, natatakpan ng kanyang tactical goggles ang kanyang buong ngiti. Hindi mo ba ako papalampasin kahit na mayroon akong selyo ng pamilya Podge? Biglang lumawak ang ngiti sa labi ni Loren. Hindi niya alam kung bakit sinabi iyon ng kabilan. Ito ba ay isang sinasadyang pagpukaw o ito ba ay talagang hangal? Ngunit hindi na yon mahalaga. Binigyan niya ng pagkakataon ang kabilang partido. Hinugot ang espada mula sa kaluban nito, ang matalim na liwanag ng espada ay tumama patungo sa katawan ng kalaban. Ang bilis ng paghugot ng espada ay mailalarawan lamang na maganda. Masyadong mabilis, napakabilis na mahirap makita ng malinaw. Kapag pumatay ng tao, kasing ganda ng sining at walang magaspang na sugat. Pof! Ang malalaking bahagi ng dugo ay gumulong pababa, at ang madamdaming ambon ng binata ay umusbong, na nagpainit sa puso ng mga tao sa malamig na panahon na ito. Nakangiti pa rin si Loren pero maya-maya ay tumigil na siya sa pagtawa. Wala nang makakatawa sa patrol team. Hindi dumugo ang tagalabas na nakasuot ng kakaibang itim na suit. Sa halip, isang mahabang sugat ang bumuka sa dibdib ni Loren. Ay hindi ang dibdib. Dahil ang kutsilyong ito ay transparent mula sa harap hanggang sa likod, na hinihiwa siya sa kalahati tulad ng isang pamutol ng papel.